Nangyari ito, isang lihim na pagtingin ang nagbago sa lahat sa pagitan namin ni Maya. Hello, ako si Luningning, 25 taong gulang, lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Palagi kaming magkasama ni Maya mula pagkabata, magkaibigan na parang magkapatid, sabay naming nilakbay ang bawat kwento ng buhay. Ang aming mga pamilya ay magkakalapit at madalas kaming magpalitan ng mga kwento sa gabi, habang naghahati sa iisang silid. Ngunit sa paglipas ng panahon, may mga bagay na nagbago sa pagitan namin, mga damdaming hindi ko maintindihan, mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Lumaki kami na magkasama sa bayan ng Lipa, isang lugar na puno ng mga lumang bahay na bato at mga taniman ng niyog. Sa bawat araw, sabay kaming pumapasok sa paaralan at pagkatapos ay nagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Ang aming pagkakaibigan ay parang matibay na punong niyog na hindi basta-basta natitinag. Ngunit sa isang simpleng hapon, nang inimbitahan ako ni Maya na magpalipas ng weekend sa bahay nila, naramdaman ko na may kakaiba sa hangin, isang lihim na bumabalot sa aming mga pag-uusap at mga titik. Hindi ko inaasahan na ang karaniwang weekend ay magiging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay. Sa mga sandaling iyon, habang kami ay nagbabahagi ng tawanan at mga alaala, may mga bagay akong hindi kayang itago sa sarili ko. Ang mga damdaming matagal nang nakatago ay unti-unting sumisilip sa ibabaw, at ang mga titig ni Maya ay nagiging mas malalim, puno ng mga tanong na hindi niya sinasabi. Ang aming pagkakaibigan ay unti-unting nagbabago, at ako ay nahulog sa isang mundo ng pag-aalinlangan, kung paano ko haharapin ang mga bagong damdamin na ito, na tila sumisirit mula sa pinakaloob ng aking puso. Sa simpleng bahay nila, na may malalawak na bintana na nagpapapasok ng liwanag ng araw, unti-unting nabubuksan ang mga pinto ng aming mga puso. Ngunit sa kabila ng aming pagtawa, may mga sandaling tahimik na puno ng hindi masabi, na tila ba ang hangin ay nagdadala ng mga lihim na gustong mabunyag. At sa likod ng bawat ngiti at biro, naroon ang isang tensyon na hindi ko maintindihan hanggang sa dumating ang sandali na nagbago ang lahat. Minsan, habang nakaupo kami sa sala ng bahay nila Maya sa Lipa, nag-usap kami tungkol sa mga karaniwang bagay, paaralan, mga plano sa hinaharap, at mga pangarap na tila pangkaraniwan lang. Pero doon ko unang napansin ang kakaibang tingin niya sa akin na hindi ko maintindihan. Parang may gustong sabihin ang mga mata niya, ngunit nagtatago siya sa ngiti. Ako naman, pilit kong tinatago ang pag-aalinlangan sa sarili ko. Luningning, tawag niya habang nakatingin sa akin, may napapansin akong kakaiba sa iyo nitong mga nakaraang araw. Parang may iniisip ka, pero hindi mo sinasabi. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon, kaya ngumiti na lang ako at sinabing, wala naman, siguro pagod lang ako. Pero hindi siya nagpatinag. Alam mo, kahit gaano tayo katagal magkakaibigan, may mga bagay na hindi basta-basta nasasabi. Pero pwede mo akong pagkatiwalaan. Ang tinig niya ay malumanay, puno ng pag-aalala at pagmamalasakit. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng damdamin na pilit kong tinatago sa loob. Habang tumatagal ang gabi, nagpatuloy ang aming pag-uusap at napansin ko ang mga maliliit na kilos niya, paano niya hinawakan ang kanyang buhok, ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin ng matagal, at ang mga ngiting parang may tagong kahulugan. Nag-iba ang hangin sa aming paligid, at ang dating simpleng pagkakaibigan ay unti-unting nagiging mas komplikado. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maintindihan ang nararamdaman ko. May mga tanong ako na hindi ko kayang sagutin, bakit biglang nag-iba ang lahat? Ano ang ibig sabihin nito para sa amin? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga bagong damdamin na unti-unting pumipigil sa aking hininga? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng gabi at ang lamig ng aking mga iniisip, na tila ba naglalaban sa loob ko. Hininga ko'y bumigat habang pinipilit kong itulak ang mga damdamin sa ilalim ng kaba at takot. Alam kong may pagbabago na nangyayari, ngunit hindi ko pa rin alam kung handa na ba akong harapin ito. Sa maliit na bahay sa bayan ng Lipa, nagsimula ang isang kwento na magbabago hindi lang sa aming pagkakaibigan, kundi pati na rin sa aming mga puso. Ang araw na iyon ay nagsimula na may kakaibang tensyon sa hangin. Nagising ako sa bahay ni Maya sa bayan ng Lipa. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa maliit na kwarto kung saan kami magkasama. Ang amoy ng kape mula sa kusina ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking magulong isip. Si Maya ay abalang-abala sa paghahanda ng agahan, nakangiti, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan.
Good morning, Luningning, bati niya na may halong saya at pag-aalala. Kumusta ang tulog mo? Sumagot ako ng mahinahon, ayos naman, medyo mahimbing. Pero sa likod ng mga salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng mga iniisip ko. Habang kumakain kami ng simpleng agahan, nagtanong ako, may plano ka ba para sa araw na ito? Sagot niya, pumunta tayo sa parke, maglakad-lakad lang at magkwentuhan. Ang ideya ay tila normal lamang, ngunit para sa akin, ito ay tila isang pagkakataon upang harapin ang mga tanong na hindi ko pa nasasabi. Pagkatapos naming mag-ayos, lumabas kami ng bahay. Ang sikat ng araw ay mainit ngunit banayad na parang sumasalamin sa init ng aking damdamin. Sa paglalakad namin sa tabi ng mga puno ng akasya sa parke, ramdam ko ang presensya ni Maya sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pangunawa at pagtanggap. Sa gitna ng aming paglalakad, napansin ko ang kanyang mga malumanay na salita habang tinatanong ako, Luningning, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Alam kong may pinagdadaanan ka. Tumigil ako sandali, nilingon siya, at sa isang malakas na hininga, sinimulan kong ilahad ang mga lihim ng aking puso. Maya, hindi ko maintindihan ang mga pagbabago sa aking damdamin. Parang may isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang tinatago pero ngayon, hindi ko na kaya pang itago. Napatingin siya sa akin ng matagal, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-intindi. Hindi mo kailangang magmadali, Luningning. Andito lang ako para sa'yo, anuman ang mangyari. Ang mga salita niya ay nagbigay ng lakas at kapanatagan, ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang pag-aalangan sa aking puso, ang takot sa hindi pa kilalang landas na aming tatahakin. Sa bawat hakbang namin sa parke, ang mga tanong sa aking isipan ay lumalalim, paano kung ang mga damdamin na to ay magbabago ng aming pagkakaibigan? Paano kung hindi kami na ang dating magkasundo? Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, alam kong hindi ko na kayang itago pa ang totoo, na ang aming pagkakaibigan ay unti-unting nagiging isang bagay na mas malalim, mas komplikado, at mas mahirap ipaliwanag. Sa araw na iyon, nagsimula ang aming paglalakbay sa isang bagong yugto, isang kwento na puno ng pag-asa, takot at pagkatuto. Habang papalapit kami sa gitna ng parke sa Lipa, naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ko na tila sumasabay sa mga yapak namin sa malambot na damo. Ang paligid ay puno ng mga naglalarong bata at mga magulang na nagkikiyayaan, ngunit sa loob ko, tahimik ang mundo, tanging si Maya at ako lang ang naroroon. Napansin ko ang mga maliliit na detalye sa kanya, ang pagdampi ng hangin sa kanyang maitim na buhok, ang banayad ng ngiti na pilit niyang ipinapakita, at ang mga matang puno ng tanong na nakatingin sa akin ng matagal. Luningning, gusto kong malaman mo na hindi kita hahayaang mag-isa sa kahit anong pagdaramdam mo, malumanay niyang sinabi, habang hawak ang aking kamay ng bahagya. Hindi ko mapigilang manginig sa init ng kanyang haplos, isang haplos na may halong pag-aalala at pag-asa. Habang naglalakad kami sa gilid ng maliit na lawa, bigla siyang huminto at humarap sa akin. Alam kong matagal na nating pinipilit baliwalain ang mga nararamdaman natin, pero hindi na natin ito pwedeng itago pa. Sabi niya, ang mga mata niya ay naglalaro sa ilaw ng araw na unti-unting lumulubog. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin, Luningning? Napahawak ako sa aking dibdib, pilit kinokontrol ang pag-ikot ng isip ko. Maya, hindi ko alam kung paano simulan, pero para bang may bahagi sa akin na nagigising tuwing kasama kita. Hindi na ito basta pagkakaibigan lang. Ang bawat salita ay parang isang himig na bumabalot sa katahimikan ng parke. Napailing siya ng bahagya, pagkatapos ay ngumiti ng mahina. Alam mo, naramdaman ko rin yan. Hindi ako sigurado kung ano ang susunod, pero ang alam ko ay ayokong mawala ka. Nasabi niya ang mga salita na matagal ko nang nais marinig, ngunit natatakot akong tanggapin. Bumalik kami sa paglalakad, ngunit ngayon ay may kakaibang lamig ang hangin na tila ba nagpapahiwatig ng pagbabago. Ang aming mga puso ay nakikipag-usap sa isang lengguwaheng hindi namin kailangang ipaliwanag gamit ang salita. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang bagong lakas na nagmumula sa aming pagkakaibigan, isang lakas na handang harapin ang anumang hamon na dadating. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nananatiling naguguluhan, nagtataka kung paano haharapin ang mga bagong damdamin na ito. Ang simpleng araw sa parke ay naging simula ng isang kwento na mahirap ipaliwanag, isang kwento ng pagkakaibigan na unti-unting nagiging pag-ibig, sa isang bayan na tahimik, ngunit puno ng mga lihim at pangarap. Habang patuloy kaming naglalakad ni Maya sa paligid ng parke sa Lipa,
napansin ko ang bawat galaw niya, paano siya naglalakad ng may kumpiyansa, ang mahinang ngiti na palaging naghahanap ng tugon sa akin, at ang mga matang tila ba nagsasalita ng mga bagay na hindi niya kayang ipahayag ng diretsyo. Ang puso ko ay kumakaba ng mabilis, na parang sinasabi sa akin na hindi na ito basta pagkakaibigan lamang. Sa isang bahagi ng aming paglalakad, huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno ng banaba. Ang mga dahon nito ay naglalabas ng malambot na lilim, at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aming mga balat. Luningning, simula ni Maya nang may bahagyang kaba sa boses. Alam kong matagal na nating pinipilit baliwalain ang mga nararamdaman natin, pero hindi ko na kaya pang itago ang totoo. Hawak niya ang kamay ko ng mahigpit, at sa kabila ng kaba, naramdaman ko ang init ng kanyang pagdamay. Sabi mo, may parte sa'yo na nagigising kapag magkasama kami, sabi niya, na may pag-aalangan ngunit puno ng pag-asa. Ako rin, nararamdaman ko iyon. Parang may bago tayong nadidiskubre, isang damdaming hindi namin inaasahan. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasa at takot, isang halo ng emosyon na nagbigay lakas sa akin para harapin ang sarili kong damdamin. Maya, natatakot ako, aminado ako, natatakot akong mawala ang pagkakaibigan natin, pero mas natatakot akong itago ang totoo sa sarili ko at sayo. Ngumiti siya ng malambing at tinapik ang aking pisngi. Hindi mo kailangang mag-isa, Luningning. Sabay nating haharapin ito, anuman ang mangyari. Ang kanyang mga salita ay parang isang pangakong nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kabila ng mga takot. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit sa mga sandaling iyon, ramdam namin na ang aming pagkakaibigan ay lumalalim, lumalawak, at nagiging pundasyon ng isang bagong yugto sa aming buhay. Isang yugto na puno ng pag-asa, pangarap at mga damdaming handang tuklasin. Habang bumabalik kami sa bahay ni Maya, ang mga mata namin ay nagtagpo, puno ng mga tanong at sagot na hindi na kailangan ipaliwanag. Alam naming pareho na kahit ano paman ang kahihinatnan nito, hindi na kami babalik sa dati. Ang aming kwento ay nagsisimula na, sa puso ng isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang pagkakaibigan ay unti-unting nagiging isang pag-ibig na puno ng pangarap at pag-asa. Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng pagbabago sa pagitan namin ni Maya. Habang nakaupo kami sa kanilang maliit na balkonahe sa Lipa, pinagmamasdan namin ang papalubog na araw. Ang langit ay naglilihim ng mga kulay kahel at rosas, habang unti-unting nagdidilim ang paligid. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi sapat para palamigin ang init ng mga damdaming kumikirot sa dibdib ko. Hindi ko mapigilang balikan ang mga nangyari kanina sa parke, ang mga salita ni Maya, ang hawak niyang kamay, at ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa at takot. Para bang nagising ang isang bahagi sa akin na matagal nang natutulog, at ngayon ay sumisigaw para sa katotohanan. Luningning, sabi niya, hawak ang aking mga kamay, alam kong mahirap ang lahat ng ito. Pero hindi ko inaasahan na magbabago ang lahat ng ganito kabilis. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang mga susunod na araw, pero gusto kong harapin ito kasama ka. Tumango ako, nanginginig ang mga labi habang pilit kong iniiwasan ang tingin sa kanya. Maya, natatakot ako. Natatakot akong masira ang lahat, ang pagkakaibigan natin, ang buhay natin. Pero higit sa lahat, natatakot akong mawala ka. Napangiti siya ng bahagya, at inilapit ang mga labi sa aking noo sa isang banayad na halik. Hindi kita iiwan, Luningning. Ano man ang mangyari, nandito ako. Hindi ko maipaliwanag ang emosyon na dumaloy sa akin, isang halo ng takot, saya, at pag-asa na sabay-sabay nagbubulong sa puso ko. Napagtanto ko na ang aming pagkakaibigan ay hindi na lamang basta pagkakaibigan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masalimuot at mas makahulugan. Ngunit kasabay ng mga damdaming iyon, naroon din ang mga tanong na hindi ko maalis sa isip. Paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung masaktan kami? At higit sa lahat, paano kung ang aming mga puso ay hindi handa para sa pagbabagong ito? Ang gabing iyon ay puno ng mga pag-iisip at pangarap na tila naglalaban sa aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas ng kwento namin ni Maya, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na kami pareho tulad ng dati. At sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, handa akong harapin ang mga susunod na araw kasama siya. Habang pinagmamasdan namin ang mga bituin sa madilim na langit, alam kong ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang. Isang kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig, at pagtuklas sa mga damdaming matagal na naming tinatago sa loob.
Ngunit, sa kabila ng lahat, may isang lihim na unti-unting sumusulpot, isang lihim na maaaring magbago sa lahat sa susunod na mga araw. Hindi ko inasahan na ang araw na iyon ay magdadala ng isang lihim na magpapabago sa lahat. Kinabukasan, habang nag-aayos kami ni Maya sa kanyang kwarto sa bahay nila sa Lipa, may isang kakaibang tensyon na naramdaman ko sa hangin. Ang mga parating ng kanyang mga salita ay tila may tinatagong kahulugan, at ang mga tingin niya sa akin ay nagiging mas matagal at mas malalim. Luningning, mahina niyang sabi habang nakatitig sa akin, may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito nang hindi nasasaktan ka, pero kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo-halong kaba at tapang. Napakunot ang aking noo at nilingon siya ng matagal. Maya, ano iyon? Ano ba ang gusto mong sabihin? Tanong ko ng maihalong takot at pagkasabi. Maya ay huminga ng malalim at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bag. Ito ang regalo na natanggap ko mula sa isang matalik na kaibigan, paliwanag niya, pero may isa pang dahilan kung bakit ko ito ibibigay sa iyo. Ito ay simbolo ng tiwala at ng bagong yugto ng ating pagkakaibigan. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang isang kwintas na may pendant na hugis puso, na tila kumikislap sa ilaw ng araw na pumapasok sa silid. Hindi ko mapigilang manginig sa ganda ng kwintas at sa bigat ng kahulugan nito. Ngunit bago ko pa man maipahayag ang nararamdaman ko, may narinig kaming rap sa pintuan. Bigla itong bumukas, at pumasok ang kapatid ni Maya, si Carlo, na may seryosong ekspresyon. Maya, kailangan kitang kausapin, may mga nangyayari sa labas na dapat mong malaman, sabi ni Carlo sa maihalong pag-aalala. Nagpalitan kami ng mga tingin ni Maya at ang bigat ng mga sandali ay bumalot sa amin. Ano kaya ang lihim na dinala ni Carlo? Ano ang mga pangyayaring magpapabago sa aming kwento? Ang simpleng araw na ito ay unti-unting nagiging isang kabanata ng mga hindi inaasahang pangyayari, isang kabanata na puno ng mga tanong at misteryo na kailangang sagutin. Habang nakatitig kami kay Carlo, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang nag-aabang sa mga darating na unos. Ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa amin ni Maya, may mga puwersa sa paligid na handang baguhin ang lahat ng aming pinanghahawakan. At sa likod ng bawat salita ni Carlo, naroon ang mga lihim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Pagkatapos pumasok si Carlo sa kwarto ni Maya, napuno ang hangin ng tensyon na hindi ko maipaliwanag. Nakatingin kami ni Maya sa isa't isa, habang si Carlo ay nakatayo sa tabi ng pinto, seryosong-seryoso ang mukha. Maya, kailangan nating pag-usapan ito ng mahinahon, panimula niya, tila tinatago ang bigat ng balita na dala niya. Lumapit siya sa amin, at ang tono ng boses niya ay naging mas mababa, halos bulong na. May mga tao sa bayan na nagsisimulang mag-usisa tungkol sa mga nangyayari sa paligid niyo. Hindi ito basta chismis lang, may mga taong sinusubukang sirain ang magandang samahan niyo. Napatingin ako kay Maya na maihalong takot at pagkabahala. Ano ibig sabihin niyan, Carlo? Sino ang mga tao? At bakit nila gagawin yan, tanong niya. Hindi ko pa rin lubos na alam lahat ng detalye, sagot ni Carlo, pero alam kong may mga tao na ayaw makita kayong masaya. At mas lalo nilang tatargetin ang inyong pagkakaibigan, lalo na kung may mga pagbabago na nangyayari. Napahawak ako sa dibdib ko, ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Parang isang bagyong paparating na handang guluhin ang aming tahimik na buhay. Maya ay lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Luningning, hindi natin pwedeng baliwalain ito. Kailangan nating maging maingat at magtulungan. Sa mga sandaling iyon, ang dati naming simpleng pagkakaibigan ay tila naging isang laban para ipaglaban ang aming nararamdaman at ang aming karapatan na maging masaya. Ang araw na iyon ay nagdala ng isang bagong hamon, paano namin haharapin ang mga taong handang hadlangan ang aming kwento? Paano namin mapapanatili ang aming samahan sa kabila ng mga pagsubok na darating? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa aming isipan, habang ang takot at determinasyon ay nagsimulang magsanib sa aming mga puso. Sa likod ng bawat ngiti at paghawak ng kamay ni Maya, naramdaman ko ang isang matatag na pangako, na kahit ano paman ang dumating, hindi kami susuko. Ngunit sa kabila ng lakas na iyon, may isang malalim na lihim na unti-unting sumusulpot, isang lihim na maaaring baguhin ang lahat, at magdudulot ng mga hindi inaasahang pangyayari sa aming buhay. Ang mga araw na sumunod ay puno ng tensyon at hindi inaasahang pangyayari sa maliit na bayan ng Lipa.
Ramdam ko ang bawat tingin ng mga tao sa amin ni Maya, ang mga bulong-bulungan sa likod namin, ang mga titig na puno ng pagdududa at paghuhusga. Parang buong bayan ay nagbabantang sirain ang aming mundo, isang mundo na matagal naming binuo ng tiwala at pagmamahalan. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Maya pauwi mula sa aming paboritong kainan sa bayan, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang namin. Ang lamig ng hangin ay sumasalubong sa amin, ngunit ang tunay na lamig ay nagmumula sa mga mata ng mga taong nagmamasid sa amin, mga matang puno ng panghusga at takot sa pagbabago. Luningning, Maya, sabi ko habang hawak kamay siya, hindi ko alam kung paano natin malalampasan ito. Pero alam ko na hindi kita iiwan. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nagliliwanag sa dilim ng gabi, puno ng tapang at pagmamahal. Hindi tayo nag-iisa, sagot niya. May mga tao sa paligid natin na handang tumulong kahit na hindi natin inaasahan. Ngunit sa kabila ng mga salita niyang ito, alam naming parehong may mga lihim na unti-unting lumalabas, mga lihim na maaaring magwasak sa amin o magbigkis palalo sa aming samahan. Isang araw, may dumating na sulat na walang nakalagay na pangalan. Binuksan namin ito nang magkasama sa kwarto ni Maya, at ang laman ay isang babala, huwag ninyong ipagpatuloy ang inyong ginagawa o may mangyayaring masama sa inyo. Ang mga salita ay tila isang malamig na hangin na nagdulot ng panginginig sa aming mga katawan. Sa kabila ng takot, naramdaman ko rin ang matinding determinasyon sa puso ni Maya. Hindi tayo pwedeng umatras, Luningning. Ang laban na ito ay para sa atin, para sa ating kalayaan at pagmamahal. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas na parang apoy na nagliyab sa aming mga kaluluwa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga pangyayaring hindi namin inaasahan, mga tagpo ng pagtataksil, mga lihim na nadidiskubre, at mga pangyayaring maglalagay sa amin sa matinding pagsubok. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa tapang, sakripisyo, at pagtanggap sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming samahan ay sinusubok, at ang mga lihim na aming tinatago ay unti-unting lumalabas, na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na kwento, isang kwento na puno ng pagsubok at pag-asa sa kabila ng lahat. Sa huling mga araw ng tag-init sa Lipa, ramdam ko ang bigat ng aming mga pinagdaanan ni Maya, ang mga matang nagbabantay, ang mga lihim na bumabalot sa amin, at ang mga salita ng babala na patuloy na sumusunod sa bawat hakbang namin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang apoy sa aming mga puso na hindi kailanman mawawala, ang apoy ng pagmamahal at tapang na nagbigay lakas sa amin para magpatuloy. Isang gabi, habang magkasama kami sa balkonahe ng bahay nila Maya, naglalakad ang mga bituin sa madilim na langit, at ang hangin ay humahaplos sa aming mga mukha na puno ng pagod, ngunit puno rin ng pag-asa. Luningning, mahina niyang bulong, alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa lahat ng ito? Tumingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim. Ano iyon, Maya? Ang katotohanan na kahit anong mangyari, hindi tayo nag-iisa, sagot niya. Nasa kabila ng lahat ng pagsubok, tayo ay magkasama, handa sa lahat ng hamon na darating. Pero may isang bagay pa akong dapat sabihin sa'yo, isang lihim na matagal ko nang itinatago. Napalunok ako ng malalim, ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Ano iyon? Tanong ko na maihalong takot at pag-usisa. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kakaibang lungkot sa mga mata. Hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging kinabukasan natin, pero handa akong harapin ito basta't kasama kita. Ngunit may isang tao sa bayan na hindi pa rin sumusuko at handang gawin ang lahat para sirain tayo. Ang mga salita niya ay parang kidlat na kumulog sa katahimikan ng gabi. Alam namin na hindi pa tapos ang aming laban, na may mga puwersa na nagmamasid at nagbabantang sirain ang aming mundo. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang bagong lakas, isang tapang na magpapalakas sa amin upang harapin ang kahit anong dumating. Handa na ako, Maya, sabi ko, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Sabay nating harapin ang lahat ng ito at tuklasin kung saan tayo dadalhin ang ating kwento. Sa paghawak namin sa isa't isa, habang ang mga bituin ay patuloy na kumikislap sa itaas, alam naming ang aming kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang simula ng paglalakbay na puno ng misteryo, pag-ibig at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa puso ng bayan ng Lipa, ang aming kwento ay patuloy na isusulat, isang pahina sa isang nobelang puno ng damdamin, tapang at pag-asa. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon, may isang tanong na nananatiling sagutin.
Sino ba talaga ang taong hindi sumusuko, at anong lihim ang dala niya na maaaring magbago sa lahat? Ang sagot ay naghihintay pa lamang na mabunyag, at ang aming paglalakbay ay patuloy pa rin, sa kabila ng dilim na unti-unting sumasapit.